Okay, so the Passion of Christ. Ang ibig sabihin, pag nabasa natin o narinig natin yung Passion of the Christ, ano yung pumapasok sa isipan ninyo? Ano yung naaalala ninyo? Ayun, tama. Tama si Ate Lorraine, yung may movie tayo niyan eh. The Passion of Christ. Ang director nun si Mel Gibson. Yung talagang grabe yun, no? Yung pagkakagawa ng movie na yun, very gruesome, very cruel. Okay. And then, hindi lamang yung story ng yung sa Passion of the Christ ang pinag-usapan dyan, kundi yung last week week of Jesus on earth. Yan, yung huling week niya, yung huling linggo niya na nabuhay dito sa lupa as human being. So, the Passion of Christ is about 1/3 of the Gospels cover the last week of Jesus Christ. Yung huling week niya eh. Okay? Almost 1/3 yan ng story ng Gospel. Makikita natin yan sa Matthew, sa Mark, sa Luke, sa John. Lahat yon. Yung 4 na Gospel na yon, yung Passion of Christ, yung last week of Jesus Christ. Naka-record yan sa 4 Gospels. This shows the importance of these events to the Gospel writers. Ibig sabihin, kaya na-record yung 4 Gospels na yon, ni-record nila yung 4 na writers natin, 4 na authors, si Matthew, si Mark, si Luke, si John, isinulat nila yan. Ibig sabihin nun, ganun kahalaga yung account o yung story ng last week of Jesus Christ. Okay? So, napakahalaga nun kasi dito pinapakita yung kanyang sacrifice, yung talagang decision niya. Nung nag-decide siya talaga na no turning back, talagang eto na. Ibibigay ko na yung buhay ko para sa buong mundo, sa lahat ng tao, di ba? Okay, tuloy tayo kuya. Okay, for even the Son of Man did not come to be saved, not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Mark 10:25. Mismo ang Panginoong Jesucristo nagsabi niyan, no? Yung konteksto ng passage na yan ay sinasabi niya doon sa mga tao na naparito siya as Savior, as Son of Man. Hindi para tawagin yung mga matuwid, kundi para tawagin yung mga makasalanan. Naintindihan niya, di ba? Siya ay naparito hindi para sa mga healthy, sa mga malusog. Naparito siya para sa mga may karamdaman. Ganon din, naparito siya hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. Kagaya natin. And included tayong lahat doon. Kasama tayong lahat. Yun ang reason bakit naparito si Jesus. Para sa iyo. Diba? Para sa iyo at sa akin. Imagine mo yun, ganun ka kahalaga kay Jesus, ganun ka. Kaya nga, wag mong titingnan yung sarili mo na hindi ka mahalaga, hindi ka importante, or maaring sa ibang tao, maaring na-feel mo na hindi ka importante, hindi ka mahalaga, hindi ka pinapahalagahan ng ibang tao. Maring nararamdaman mo yun, pero ang katotohanan, sa harapan ng Panginoon, ikaw ay mahalaga. Kaya nga siya namatay para sa iyo eh. Alam mo ba yun? Ikaw mismo, I'm talking to all of you. Mula kay Kuya Paulo hanggang doon kay Ate Nesty, kay Ma'am Nesty, lahat kayo. Ganon kayo tiningnan ng Panginoon, how valuable you are in the sight of God. Diba? Kaya siya naparito para sa iyo. Amen po ba? Yan. Kaya next time, no, huwag mong titingnan yung sarili mo na wala akong halaga, hindi ako pinapahalaga ng ibang tao, hindi nila ako mahal. Hindi. Ang totoo, mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Ayan, o. Diba? Diba? Ate Charmaine, God loves you, diba? Jesus died for you. Kuya Louis J, Jesus died for you. Sabi mo nga, Jesus died for me. So, sabihin nyo, lahat kayo, Jesus died for me. Jesus died for me. Oh. At parang hindi kayo kumbinsido doon. Oh. Sabi mo nga, Kuya Paulo, Jesus came for me. Jesus came for me. And He died for me. And He died for me. Ayan, di ba? Ayan, seryoso. Ikaw, Diyos, Jesus came for me. Jesus came for me. And He died for me. And He died for me.
Ayan, yan yung seryoso, ganyan. Oh. Well, anyway, sabi mo, Jesus came for me Jesus came for me. and He died for me. Ayan, ganyan. No? Ano. Alright, tuloy tayo ha. Okay. Okay, the Passion of Christ. Ito. Okay, so Saturday. Sa Jewish calendar, ang Saturday actually ang seventh day of the week, no? Seventh day of the week. Ang first day of the week is yung Sunday. Okay? So depende talaga yan sa calendar na ginagamit ng tao, ng bawat kultura. May Roman calendar, may Hindu-Arabic calendar, may Greek calendar. Ayan. So, eto, Passion of Christ. Saturday, Jesus arrives at Bethany, at the home of Mary, Martha, and Lazarus. Makikita natin yan sa Matthew 26, 6-13, and then also sa Mark 14:3 to 9, John 11:55, and then hanggang chapter 12, verse 11. So, yan yung seventh day ng isang linggo. Diyan nag-start yung pag-ikot ng buong isang linggo ng huling mga araw ng ating Panginoong Jesucristo. So, naka-record yan sa Matthew. Kita natin dyan, Matthew, sa Mark, and sa John. Na-miss lang sa Luke, no? Parang hindi naka-record sa Luke. Pero, makikita natin yung Matthew, Mark, and John. Town is near the Mount of Olives, a short walk to Jerusalem. Here, Jesus is anointed for burial. John 12:7 with expensive oil. Do you remember the woman? Yung woman na binasag yung alabaster jar. Ayan. Kita natin yan sa John chapter 12. So, yun yung parang introduction ng kanyang huling linggo. Alright? So, tuloy tayo. Importante na makita natin yan. And then Sunday, kinabukasan, after nung, balik tayo doon, kuya, doon sa Saturday, yan. Gusto ko lang balikan ito kasi sinabi dito, no, here, Jesus anointed for burial. Kung mapapasin nyo, yan yung araw kung saan ay inanoint si Jesus Christ doon sa Bethany nga, inanoint siya ng alabaster, ng isang mamahaling pabango, in preparation to his burial. Okay? Kasi parang prediction na yun eh. Prediction na ng mangyayari sa kanya, yung kanyang maging kamatayan. Yung death niya. So, parang ganun yun eh. Parang inihahanda na. So, parang ang tawag dyan ay foreshadowing. So, ibig sabihin, ay ipinapakita na yung mga nangyayari na yon, yung mga event na yon, mga pangyayari na yon, ipinapakita na sa mga disciple kung ano yung kahihinatnan ni Jesus Christ. Ayan. So, lingid sa kanilang kaalaman, yung mga nangyayari, it's all about preparation for the burial of Jesus Christ. Yan, okay. So, balik tayo doon, Sunday, punta tayo doon. The Passion of Christ, Sunday, the triumphal entry. Okay, so after Jesus Christ was anointed by a sinful woman in Bethany, ito na, nagpunta na sila doon sa Jerusalem, papasok na sila. Yan yung mayroong, ayan, sumakay na sa isang donkey. Ayan. Recorded yan sa Matthew chapter 21, 1-11, sa Mark chapter 11, 1-11, Luke, ayan, nakita rin sa Luke. Meron din si Luke chapter 19, and sa John chapter 12. Very important, yung pagpasok na ito ni Jesus Christ. Kasi ito ay na-prophesy sa Micah. It was prophesied in Micah na si Jesus Christ, yung promised king, okay, ay papasok sa Jerusalem. No? Papasok sa Jerusalem yung promised king. At i-declare niya na he is the king. So yung mga tao, they will shout, Hosanna to the Son of David. Anong ibig sabihin ng Hosanna? Save now. Hosanna means save us now. Iligtas mo kami ngayon. At yan, yung word na Hosanna, sinasabi lang yan sa isang hari na dumarating. Ayan. Kaya talagang promise king siya, si Jesus Christ ang fulfillment ng prophecy. Siya yung katuparan ng Old Testament prophecy sa Book of Micah. Si Prophet Micah, siya ang nag-prophesy niya na darating ang promise king papasok sa Jerusalem. Yan, okay. So preparation yan, no? Nung hanggang papunta na dun sa kamatayan ni Jesus Christ. Save us now, or the promised Messiah.
Alam niyo yung kwento na yan, di ba? Yung inutusan niya yung kanyang mga disciple, pinauna niya, sabi niya, pumunta kayo doon, and then may makikita kayo na isang donkey na nakatali, di ba? Ayan. At sabihin niyo na kailangan ito ng Panginoon. Pag tinanong kayo, bakit niyo kinakalagan yung donkey na to, yung asno na to, yung colt? Colt yung anak ng donkey. Donkey yung mas malaki, colt yung anak. Doon sa sumakay sa colt doon sa may anak ng donkey, no? Baby donkey. At asno. Yan, asno. Sabi niya sa mga disciple niya, pagka tinanong kayo kung bakit nyo kinakalaga ng asno na to, sabihin nyo, kailangan siya ng Panginoon. Ano ba? So, sumakay siya doon sa asno. And normally, itong kaibahan, yung mga hari na pagkatapos nila ng mga sa kanilang mga halimbawa, nakipagdigma sila, nakipaglaban sila, nakipaglaban, and then na-conquer nila yung kanilang kalaban, natalo nila. Darating ngayon sila, papasok sila ngayon sa kanilang city, like for example dito sa Jerusalem, ito yung capital city ng Judah, ng Southern Kingdom. Papasok ang hari, nakasakay siya dapat sa isang puting kabayo. Yan ang talagang tradition. Yan talaga ang dapat, nasa puting kabayo siya nakasakay. Yan ang tinatawag na triumphal entry. Kaya nga triumphal The word triumphal comes from the word triumph, meaning victorious. So yung pumapasok na hari, nakasakay sa puting kabayo, it symbolizes victory. Na sinakop niya yung kalaban niya. No? At dapat sa puting kabayo na nagsisimbolo ng power. Yung kabayo symbolizes power and strength and victory. No? Victorious king. Here's the king. No? Our victorious king. Pero, kaibahan kay Jesus Christ, hindi siya sumakay sa puting kabayo na nagsisimbolo ng power, authority, dominion. Sa halip, sumakay sa isang asno, isang batang donkey, no? Anong ipinapakita nito? Ano yung donkey? Donkey means humility, humbleness, no? Kababaang loob. Sa halip na he is entering with power and authority, with dominion, Jesus Christ as a king, he was entering Jerusalem with all humility. Kakaiba, diba? Siya lang yung hari na ganon, na nagpakita ng pagpapakumbaba. And yet, he was accepted by the people, and people were shouting, Hosanna, Hosanna, Son of David. The King, Son of David. Yan, okay? So, tingnan natin. Tuloy tayo. Pagka may tanong kayo, lang kayo. Bato lang kayo ng tanong. Pastor, wait, may tanong lang ako. Sabihin nyo lang gano'n, okay? Para hindi tayo, Okay, Monday. Ito na yung second day. So, nag-start tayo ng Sunday, Yung Saturday kanina, ito yung introduction. So, pero nag-umpisa talaga ito ng ng Sunday, Sunday, and this is the second day of Jesus Christ, okay? The cleansing of the temple and cursing of the fig tree. Nakikita natin yan, Matthew 21, 12 to 19, Mark 11, 12 to 18, and Luke also. So, wala siya sa John, okay? So, wala siya dyan, Sa Luke 19, verse 45 to 48. Alam niyo yung kwentong ito? Sino yung makakapag-summarize? Kagaya yung ginagawa ko kanina, yung triumphal entry, sinasummarize ko lang kung ano yung nangyari. Okay. Sige. Di ba po nakarating na sila yung sa harapan po ng yung templo ng Panginoon, parang ginawang ginawang palengke, purong dito, sugalan, palitan ng pera. Nagalit po doon si Jesus, tutumba-tumba niya. Tumba-tumba yung... Nire-review niya yung mga yes. nandun. Correct. Yes. Alright. Now, look at this. Ito kasi kakaiba to, kay Jesus. Kasi walang religious leader na gumawa nito maliban kay Jesus. And actually, when Jesus Christ did this, he was misunderstood. Not only during his time, but also even up to now. Maraming debate nga dyan bakit ginawa ito ni Jesus? Bakit nagagalit pala ang Diyos? Jesus Christ was portrayed as
as meek, mapagpakumbaba, mahinahon, di ba? Gentle, peace-loving, mapayapa, di ba? At yun nga, harmless. Jesus was harmless, mapagpakumbaba, puno ng kapayapaan, gentle. Pero dito, nung pagpasok niya, Kuya Joel, pagpasok niya sa Jerusalem at nakita niya yung templo, nakita niya yung templo, na sa kagaya nga ng kinikwento kanina ni PJ, pagpasok niya, yung templo ay puno ng mga hayop, ng mga iba't ibang uri ng hayop. May baka, may kambing, may kalapate, and then may mga tao din doon na nagtitinda ng mga hayop na yon. And then mayroon ding mga money changer, nagpapalitan ng pera. Basahin nyo. Basahin nyo Matthew 21, Mark 11, Luke 19. Yung mga tao nandoon, nagkaroon ng, sa harapan mismo ng templo, ay merong money changer, palitan ng pera. At may mga hayop din doon. Now, ang tanong, bakit kaya? Bakit may, templo yun eh. O, bago natin sagutin yung tanong na, bakit nagalit si Jesus Christ? No? Bago natin sagutin yung tanong na, bakit nagalit si Jesus Christ? Nung makita niya yung templo na ang daming mga hayop, ang daming mga tao na nagtitinda ng mga iba't ibang hayop, may mga money changer, may mga nagtitinda rin ng mga pagkain. Bago natin sagutin yung tanong na, bakit nagalit si Jesus Christ? Ang tanong, bakit may mga hayop doon? Bakit may mga natitinda ng hayop? Bakit may mga nagpapalit ng pera? Anong sagot doon? Bakit kaya? Sige, bibigyan ko ng cellphone, makakasagot. Sige, cellphone. Sige na. Sige. Anong mo, send ko sa iyo yung Gcash na lang, no? Yeah. Ano po kasi yung time na yan, kaya di ba po may mga parang binibenta ng hype? Kasi yung ibang mga tao na sumasamba doon is nanggagaling pa sa ibang lugar. So, wala silang mga dala na partner pang offer. Doon na sila mismo bumibili. Kaya marami nagtitinda yung bagay na yan para pang offer at may benta nila. Correct. Yan. Okay. Yan. Okay. Salamat, no, Ate Kasi. Okay. Ganito kasi yan. Ang Jerusalem ay ang capital city. Yeah? At ang Jerusalem Temple, ang pinaka-focal point ng kanilang religious activity. When you say focal point, ito yung sentro ng kanilang religious activity. Dito nangyayari ang lahat ng mga religious rituals sa Jerusalem Temple. Okay, now, I want you to understand this. Ito ay panahon ng Passover. Okay? Yung panahon nila Jesus Christ, bago siya ipako sa krus, 1 week before yung Passover. Alam niyo yung Passover festival? Yes, Yung pesta ng Paskwa, Passover Lamb. Balikan ninyo yung Exodus. Nung tumawid sila, bago sila tumawid sa Red Sea, di ba? Merong pangyayari doon sa Passover, na ang sabi ng Panginoon kay Moses at sa mga Israelites na ngayong gabi, bibisita ang angel of death sa sa Egypt. At papatayin ang mga panganay na anak na lalaki ng mga Egyptian. Kaya kinakailangan ngayong gabi, papatay kayo ng lamb, ng tupa. At yung dugo ng tupa, ipapahid ninyo yun sa pintuan ng inyong mga bahay. Para pag dumating yung angel, makikita niya yung pintuan na may dugo, lalampasan niya yon, pupunta sa ibang bahay. So, pag nakita ng angel, dadaan yung angel, no? Titingnan niya yung pinto, may bahid ng dugo, ng lamb, ng tupa. Lalampasan niya yon. Yun kaya ang tawag doon, Passover. Nilalampasan niya. Ay, ang nakatira dyan ay Israelites, Hebrew. Lalampas yan. Pupunta sa ibang bahay. Pag ang bahay, walang bahid ng dugo ng tupa, papasok yung angel of death, papatayin yung panganay na lalaki. Yun ay ginagawa nila, taon-taon sineselebrate nila yung Passover. Ibig sabihin, yun yung araw na inaalala nila na iniligtas sila ng Diyos mula sa angels of death. Kaya every year,
sineselebrate nila yung Passover, yung Festival of Passover o yung Paskwa. Yan yung araw na kung saan niligtas ng Diyos ang mga Israelites sa angels of death. At ito yung Passover, mangyayari ito sa Friday. Sa Friday. On the 6th day. Ngayon, Di ba? Hindi. zero. Hindi sa Friday na ito. Ibig sabihin, di ba Monday ngayon yan? Di ba? Monday yan sa panahon, sa kalendar nila Jesus. Pag binalikan natin. Ay, kasi first day sa Oo. So, yung Friday, yun yung ipapako si Jesus Christ. Yun yung Passover lamb. Papatayin na yung lamb. Symbolize yun sinisimbolo. So, yung nangyari listen to this, mga kabataan. Yung nangyari sa Old Testament, sa Book of Exodus, mangyayari ulit. Sa Old Testament, pumatay sila ng tupa. Sa New Testament, si Jesus Christ ang pinatay. He is the Lamb of God. Naintindihan nyo? Yes. So, nire-remember lang nila, kini-commemorate nila, or parang sineselebrate nila yung pagliligtas sa kanila ng Diyos back in the Old Testament, back in Book of Exodus. Pero ito actually mangyayari din sa kanila. Kaya sa araw na ito, bago yung Passover Lamb, bago yung celebration ng Passover, yung pagliligtas. Kasi sa Old Testament, sabi ko nga sa inyo, they killed a lamb. Sa New Testament, Jesus was the lamb. Sa yung inoffer sa krus. Okay? So now, yung mga tao, dahil nga mayroon, naghihintay sila ng Passover celebration, nag-iipon-ipon ngayon sila sa Jerusalem Temple. Every day, bago yung Friday, bago yung Passover celebration. So meron silang how many days before Friday? How many days before Passover celebration? 4 days, no? So this happened 4 days before the Passover. Kaya yung mga tao, kagaya ng sinabi ni Cassie, yung mga tao na galing sa iba't ibang lugar, dumadayo sa Jerusalem Temple. Ngayon, sa Exodus, nandun sila, nasa loob sila ng isang community, pwede silang pumatay ng tupa, andun na sila sa isang bahay nilang nila. Pero ito kasi galing sila sa iba't ibang mga lugar, pupunta pa sila ng Jerusalem. So malayo yung babiyahin nila. Hindi na sila nagdadala ng mga tupa nila, hindi na sila magdadala ng kambing, ng baka. Pagdating nila sa templo, may mga tinda na doon. Doon na lang sila bibili. Kaya may mga seller. May mga nagtitinda ng tupa, may nagtitinda ng baka, kambing, kalapate. Para pagdating ng mga mag-o-offer, yung mga tao, ikaw galing ka pa ng Samaria, pagdating mo doon, may mga nakapila na doon na tupa, pipili ka na lang doon. Oo, pipili ka na lang. Ito na yung i-offer ko. Hindi na nila dadalhin pa yung mga tupa nila sa kanilang bahay. Kasi ang layo ng babiyahin nila. So, nandun na sila ngayon. No? Ngayon, yung iba naman, kaya meron din silang money changer. No? May palitan ng pera. Kasi nga, galing sila sa iba't ibang lugar, may dala-dala silang iba't ibang pera nila. May mga dollar din sila. So pagdating, kaya may money changer din doon. Ngayon, eto matindi. Prior to Jesus Christ's arrival, o bago even Jesus, nung panahon ni Jesus Christ, bago nangyari ito ay talamak na kalakaran na sa Jerusalem Temple. Nangyayari nito hundreds of years na, no? Bago pa si Jesus Christ. Yung mga religious leaders na nandoon, yung mga Pariseo, mga teachers of the law, wala silang ginawa doon sa nangyayari sa Jerusalem Temple. Jerusalem Temple was sacred, banal na lugar. Pero wala ni isa man sa mga religious leaders, mga nakalipas, yung mga high priest na nauna pa kay Jesus Christ, wala silang ginawa para i-rebuke yung mga tao na yan. Bakit? Kasi kumikita rin sila eh. Pagka may kumita yung mga businessman na nagtitinda ng mga hayop doon, mayroon din kita yung mga high priest. So hindi nila yun
senior survive, pinababayaan lahat kasi may kita rin sila. Only when Jesus Christ arrived. Ito yung nangyari. Diba? Ano sagot ni Jesus Christ? Ano salita niya? My house will be called a house of prayer. But you are turning it into a den of robbers. Nagalit siya. Only the Son of God, the true Son of God, will have this kind of holy anger. Na makita niya na yung tahanan ng Diyos, yung tahanan ng Espiritu Santo na lugar dapat ng pananalangin ay nasasalaula. Nagkaroon ng tinatawag na, doon lumabas yung tinatawag na holy anger. Ang magalit, hindi masama. No? Hindi masama magalit, basta galit ka sa kasalanan, galit ka sa masama. Kasi kaya, di ba, sabi ko nga sa inyo, yung ginawa ni Jesus Christ dyan, ay naging debate yan ng maraming mga, bakit nagagalit si Jesus Christ? Bakit niya tinaob yung mga lamesa doon? No? Bakit niya pinagalitan yung mga tao? Kasi yan, ang tawag doon, ang nag-drive kay Jesus Christ, what drove Jesus Christ to do such thing was His holiness, was His righteousness. Galit siya doon sa kalapastanganan na ginagawa ng mga tao doon sa house of God. Amen? Kaya hindi masamang magalit sa masama. Kaya pwede kayong magalit kapag may mga taong lumalapastangan sa pangalan ng Diyos. No? Magagalit ka. Ha? Kasi, nasa panig ka ng kabutihan, nasa panig ka ng katotohanan. You can also show your anger. Yan, di ba? Pero pagka nagagalit ka dahil hindi ka pinapansin, o kaya ay sa iyong sariling dahilan, hindi yon, no? Pero magalit ka pagka inaalipusta ang pangalan ng Panginoon, ya? Yan. Okay. So, Matthew chapter 21:13. Naintindihan niyo na yung context nila? Yung bakit nagalit si Jesus Christ. Okay, next. Tuesday. Jesus' authority debated with the Jewish leadership, Pharisees, Herodians, Sadducees, sa Matthew, sa Mark, sa Luke. Yan, makikita natin yan. And then, the widow's mite, Olivet Discourse. Ito yung Olivet Discourse. Ito yung sa Mount of Olive, yung tinanong ng mga disciples si Jesus Christ. Sabi nila, Lord, Panginoon, ano ang mga palatandaan na babalik ka? Yung second coming. Diba? Kasi pinangako ng Panginoon, babalik siya muli. So sabi ng mga disciple, give us the sign. What are the sign? Ano yung mga palatandaan ng muli mong pagbabalik? Yun ay nangyari sa Mount of Olive. Kaya ang tawag dyan ay Olivet Discourse. Ibig sabihin, pakikipag-usap ni Jesus Christ sa Mount of Olive. Ito ay bundok na puno ng mga olive trees. Olive trees. Kaya tinawag yan na Mount of Olive. Bundok na maraming puno ng olive. No? At yung discourse, ibig sabihin ay pakikipag-usap. Discussion with Jesus Christ and the disciple. And then, sabi niya ron, yan, be ready for the coming of the Son of Man. So, kung babasahin niyo yung Matthew 24, then makikita rin yan, Mark 13. Ano yung mga palatandaan na sinabi ni Jesus Christ ng kanyang muling pagbabalik? No? Sabi niya, magkakaroon ng earthquake, rumors of wars, diba? Mga wars, rumors of wars. Yung 4 horses sa Revelation, yan, ano yung mga 4 horses doon? Red, white muna. Yung white muna, ang white na yon ay sumisimbolo yon ng false teachers, the Antichrist. Okay? Antichrist. The Antichrist is living now. He exists now. And he's not only one person. The Antichrist can be a lot of person. Marami yon. Hindi siya isa lang. He can be a political leader. He's an international leader. No, he's a well-known personality, and he can be also a religious leader. So, the Antichrist can be revealed in many distinct personality at the same time.
religious leader, political leader, isang world leader, isang mayaman, Elon Musk, di ba? Oh, pwede rin. Pope John Paul, hindi pala, Pope Francis, can be. Yan. Maraming nagsasabi. Ay, kagaya nga. I-send ko sana sa'yo. May sinend ba ako sa'yo? Egypt. Yung mali. Oo. Yung chip, oo. Meron din na nangyari sa may nangyari sa Mexico. Ecumenism yon. Ibig sabihin, lahat ng mga religious leaders nandun sa Mexico. At si Pope Francis ang pinaka-host. At doon sinabi niya na all religion can lead to God. Sabi niya, basahin niyo, panoorin niyo sa YouTube, all religion can lead to God. Lahat ng relihiyon ay pwedeng magdala sa'yo sa Diyos. Kahit na Buddhist ka, Hindu, Sikh, Muslim, lahat yan ay daan sa salvation. Sabi ni Pope Francis. Kaya, ibig sabihin nun, ay taliwas doon sa sinabi ni Jesus Christ. Ano sabi ni Jesus Christ? John 14:6. Ano sabi niya ron? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, magkaiba sila. Sabi ni Pope Francis, lahat ng religion can lead to God. Pero sabi ni Jesus Christ, I am the only way. Not this religion, not that religion, not those religion. I am the way. So, anong ibig sabihin? Magkakontra sila ng Pope. And then, habang nagsasalita siyang gano'n, no, nakaupo siya, alam nyo, doon sa harapan niya, may mga sumasayaw na mga LGBTQ. Panoorin nyo sa YouTube, meron yun. Sumasayaw ng mga, yung mga drag queen, yung mga sayaw na mga paano. And then, nagbibless pa sa kanya, lumalapit, nagbibless sa kanya. Meron niya sa YouTube, panoorin nyo kasi, totoo yun, hindi ako nagbibiro. So, ibig sabihin, ina-accept na ng Roman Catholic yung LGBTQ, yung siya na rin, actually si Pope na rin nagsabi na yung same-sex marriage. Yeah. Pwede na rin yun. Siya na yung Oh. So, ganun nakatindi yung teaching ngayon ng Roman Catholic. So, isa yan, no? Isa yan. So, the Pope can be one of the faces of the Antichrist. Can be also be one really political leader. Yan. So una, yung white horse, ano yung sinisimbolo noon? Yung Antichrist or false teacher, false. And then yung sumunod na horse, ano yung kulay? Red. Red. Ano yung sinisimbolo noon? War. War yun. Kaya sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 24, no? Pagdating ng Antichrist, after ng Antichrist, yung mga war. Oh, Israel, Lebanon, Israel, Iran, Israel, Palestine, di ba? Oh, rumors of war. Oh, mga rumors lang, yung bali-balita lang. China, Philippines, Russia, Ukraine. Oh, China, South Korea, North Korea. Meron mga totoo yung sinasabi ni Jesus Christ, nangyayari yan. Ano yung sumunod na kabayo? Black. Ano yung sinisimbolo nun? Pami. Tamin. Tapos yung sumunod may pale pa, di ba? Pale yung death. Death na yun, no? Death. So lahat ng yun ay nangyayari sa panahon natin ngayon. At yan ay naka-record yan sa second day. Third day yan. Third day, no? Yan, yung the Olivet Discourse. Okay, tuloy tayo. May tanong kayo, ha? Okay, so, bakit na walang Wednesday? Wala ba? Okay, sige. Walang Wednesday? Sige, nakuha ng Antichrist. Naagaw. Okay, Thursday tayo. The Passion of Christ, the Betrayal, watching the disciples spit, ayan, hinugasan ni Jesus Christ yung mga paa ng kanyang mga disciple. Kasi nga, alis na siya eh. Di ba? Mamamatay na siya. Papatayin na siya sa krus, di ba? And then he will be ascended to heaven. The Last Supper. Ayan. Last Supper, huling hapunan ng Panginoon, kasama ng mga disciple.
Upper Room Discourse, Prayer in Gethsemane. Alam niyo yung kwento na yan, di ba? Nasa garden sila ng Gethsemane, nagpipray si Jesus Christ, yung mga disciple natutulog. Ano sabi ni Jesus Christ sa kanila? Watch and pray, so that you will not fall into temptation. Watch with me and pray. Watch, hindi yung manood. Hindi yun ibig sabihin ng watch. Ibig sabihin ng watch, magbantay ka. O kaya ay magstay ka na awake. Gising ka, buong magdamag. That is, yan ang ibig sabihin noon. Okay, and then, arrest. Inuli siya, Matthew 26, Mark 14, Luke 22, John 18. So lahat ng yon, naka-record sa lahat ng Book of Gospels, the Matthew, Mark, Luke, John. And then, trial start. Ito na. Alam nyo, diba? Dinala siya kay Poncio Pilato. Si Poncio Pilato ang parang naging, siya yung governor ng Israel noong time na yon under the Roman Empire. Hindi siya yung hari, Si Poncio Pilato ay parang governor lang. He was working with the authority of the Roman Empire. Yung Roman Empire, siya yung pinaka leader ng lahat ng mga nasasukupang lugar o bansa ng Roman Empire, At it so happened na si Poncio Pilato ang pinaka-representative ng Roman government sa Israel sa time na yon. Okay. And then alam niyo yung kwento, di ba? Siya rin ay nung makita ni Poncio Pilato na wala siyang makitang kasalanan ni Jesus Christ, sinend siya kay Herodes, King Herodes. Yung time na yon si Herodes ay appointed king ng Roman Empire. Pero wala siyang authority. Title lang. He is the king, pero he's still under the Roman Empire. Pangalan lang niya, Haring Herodes, pero wala siyang authority. Yan. Okay. Next, tuloy tayo. Okay, Friday. Ito na. Ito na yung climax. Ito na yung katapusan, yung week ni Jesus Christ. Trials continue, Sanhedrin. Yung mga Sanhedrin, ito yung mga tagalitis, ito yung mga lawyer, ito yung Chief Justice ng Israel, mga Sanhedrin. Group of attorney, lawyers lang, yung mga yan. Si Pilate, 2 times na dinala sa kay Pilate. Kasi di ba tinanggihan, pagdating niya kay Pilate, sabi ni Pilate sa kanya, dalhin nyo kay Herodes. Dinala sa kay Herodes, di ba? Pero pagdating kay Herodes, wala ring silang makitang kasalanan kay Jesus, hindi rin nila pwedeng patayin si Jesus Christ. Binalik sila kay Poncio Pilato. Ayan, binalik siya. Alright? Si Herod Antipas, isa rin sa mga leader ng time na yan. And then, ito na, verdict and scourging. Yung scourging, ito na yung pamamalo. Hinatulan siya, si Jesus Christ, hinatulan na patayin sa harapan ng mga tao, 'di ba? May pesta kasi yan Pesta ng Passover nga, 'di ba? Pasko. At tuwing darating yung Pasko na 'yan, ang mga Roman government ay meron silang naging tradisyon na nagpapalaya ng isang kriminal. Okay? Nagpapalaya sila, pinapakawalan nila yung isang kriminal na pipiliin ng mga tao. Kaya nga 'di ba naalala nyo, pinatawag ni Poncio Pilato yung isa pang magnanakaw, si Barrabas. Si Barrabas at si Jesus. Dalawa sila. And then, ginawa ni Poncio Pilato? Pinapili niya yung mga tao. Sabi niya, pumili kayo. Sino sa kanilang dalawa? Si Jesus ba, na tinatawag niyong hari ng Israel? Hari ng mga Hudyo? O itong si Judas? Si Barrabas. Sino gusto niyong palayain natin? Anong sigaw ng mga tao? Set Barabbas free, Palayain si Barabbas, Set Barabbas free. Freedom for Barabbas, Sabi ng mga tao. Sabi ni Poncio Pilato, sige, palayain siya. Set him free. Pinakawalan si Barabbas. Tuwa si Barabbas. And then, the question remains. Nandito pa rin si Jesus Christ. And then, sabi ni Pilate, anong gusto niyo gawin natin kay Jesus? The one who claimed to be the king of the Jews. Anong gagawin natin kay Jesus?
hari ng mga Hudyo. Ano sabi ng mga tao? Crucify him. Crucify him. The same group of people, do you remember? These are the same people who shouted, Hosanna. These are the same people. Nung pumasok sa Jerusalem, yung triumphal entry, nakasakay siya sa donkey, sa asno, these people were shouting, Hosanna, Son of David, Hosanna to the King. And then when Pilate said, anong gagawin natin kay Jesus? They said, crucified him. See, how many days lang yung lumipas? Just, anong araw yon? 5 days? Monday ba yon? Yung pumasok siya, triumphal entry, di ba? And then after 3 days, they changed their mind. They crucified the king. Di ba? They crucified the king. They were shouting, Hosanna, Son of David, our King. After 3 days, crucify the King. Crucify the King. Yan. Pilate asked, why? What wrong he done? What they shouted, but they shouted more intensely, crucify him. Ayan. So, hinagupit si Jesus Christ. You know how many times that he was beaten, he was hit? How many times? 39 times. 40 minus 1. Each soldier. How many soldier? Let's say 5. 5 yung pumalo sa kanya. Bawat isang yon pwedeng pumalo ng 39. Okay, kung 5 yon, 39 times 5. Hindi kasi nilagay sa Bible kung ilan yung sundalo eh. Pero he was beaten by just one soldier, one Roman soldier, 39 times. 40 minus 1. Kasi bawal yung 40. Pagka ikaw ay pinalo mo ang isang tao ng 40 times, pwede kang kasuhan. Illegal na yon. Sumobra na sa pamamalo. Ang legal lang ay 39 times. Hindi, totoo yun. Totoo yun. Sa batas nila noon, 39, pag pumalo ka ng 39, legal yon. Pag namalo ka ng 40, ikaw naman ang kakasuhan. Ikaw naman ang pahagupitin. Kaya bawat sundalo, they are allowed to beat Jesus Christ 39 times. And you know, kung anong klase ng pamalo yon. Yung pamalo na yon ay parang latigo. Latigo siya, yung elastic yun eh. Hindi siya kahoy, no? Hindi siya stick. Elastic yon na parang latigo, kung alam kayo ng latigo. Sa dulo nun ay may mga hook. Ganun. Maraming hook yon. Ganyan. Na kapag pinalo yon, babaon yun ngayon sa likod, saka hihilain yun. Ganon ang klase ng paghagupit sa Panginoong Jesus. 39 times yun. So hagupitin, tutusok na yun doon, sa laman, sa likod, minsan sa harapan din, hinampas din siya sa harap, tutusok na yun, saka hahatakin yun. Ganon ang experience ng ating Panginoon. Grabe, di ba? The Passion of the Christ. Maraming nag-complain o parang mga nag-film review. Masyado daw gruesome yon, hindi daw totoo yon. Actually, yon ay well-researched ni Mel Gibson. Ganun na ganun talaga. Yung kahinahinat na ng ating Panginoon. Yung paghagupit sa Kanya. Matindi talaga, no? So, okay. Jesus on the cross, about 9 a.m. to 3 p.m. Imagine mo, no? Almost the whole day, nandun siya. Nag-start ng 9 o'clock. Mula doon sa Jerusalem Temple, doon sa lugar ni Poncio Pilato, dinala siya doon sa Mount of Golgotha, Calvary. Yan. Buhat niya na yung cross. Buhat niya na. Yung cross na yan, mabigat yun. Mabigat yun. Kaya nga may tumulong sa kanya eh. Diba? May isang tumulong sa kanya. Ano pangalan na? Si Simon. Parang Simon ang pangalan eh.
na isang ano lang, napadaan lang. Kasi hindi na kayang buhatin ni Jesus. Binugbog na siya eh. Bugbog sarado na lamog na yung katawan. As we all know, Jesus was 100% God and 100% man. Yeah? And this is the question here. Bakit nung time na yon hindi niya ginamit yung kanyang pagiging Diyos? Pwede naman niyang gamitin yung kanyang pagiging Diyos. Pwedeng gumaling agad yung sugat niya. Papagaling nga siya ng may mga sakit eh. Napapagaling niya yung may mga ketong, yung bulag nakalakad, yung pilay nakakita. Tama ba? Ano ko na kayo na naiyak na tuloy si PJ. Naiyak na si PJ. Na-imagine ni PJ yung suffering, no? Yung paghihirap na naranasan ng Panginoong Jesus. Pero that is reality. Pero sa kabila ng katotohanan na He was God and He could do something about it. He could use His power para isang ano lang yun eh, no? Isang senyas lang ng kanyang kamay. Actually, when He was in the Garden of Gethsemane, kung hindi ako nagkakamali, no? I'm sorry kung medyo nakalimutan ko na. Basta may pagkakataon na the angels appeared to Him. There was a time that the angels appeared to Him. Nung time na nasa Garden of Gethsemane siya, hanggang doon sa he was being beaten. The angels appeared to Him, and then they were just waiting for His command. Grabe na. They were waiting. Sinasabi nila, Lord, Master, andito lang kami, ready kami to attack, ready kami to protect you, ready kami to attack these people na nagpapahirap sa'yo. Jesus could do that. He could do that. Pwede niyang gawin yun. Pwede niyang utusan ng kanyang angels, thousands of angels. And you know how many people can one angel? One angel can kill thousands of people. Just one angel. Isang angel lang yun. Pwede niyang patayin ang libu-libong tao. Yung kumakausap kay Jesus noong time na yon, thousands of angels, they were waiting for His command. They were waiting, a whole army of angels in heaven, just looking at God, Jesus. Lord, we are waiting here. Anong gusto mong gawin namin? They are just waiting for the order of the King of Kings. And yet, He did not. He ignored. Di ba? Grabe. Grabe. Hindi niya pinansin yung mga angels. Ang sabi niya, I'll do this. I will finish this mission. Whatever happen, at all cost, I will finish my mission. Kaya niyang gawin, kaya niyang isang pitik lang ni Jesus Christ, patay lahat ng mga Roman soldiers na yun eh. Pero itinuloy niya yung mission niya. Ganon ka grabe, no? Yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Okay. Kaya hindi, talagang wala tayong reason para tumalikod sa Panginoon eh. We have all the reason to stay believing in the Lord Jesus Christ. Kasi talagang yung pagmamahal niya sa atin, ginawa niya yon para sa kaligtasan nating lahat. Tuloy natin. Ayan, Jesus 7 last word on the cross. Ayan, matatapos tayo. Siguro dito tayo magwawakas sa pitong huling salita ni Jesus Christ. Sa Luke 23:24, sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. He was on the cross, and He was forgiving the people. He was forgiving them. Pinapatawad niya yung mga tao na kumukutsa sa Kanya. He was on the cross. And then, imagine, ikaw yung nakapako sa cross, pinipersecute ka, inaalipusta ka, tapos ikaw pa yung nag-i-intercede sa Diyos, sa Heavenly Father, Lord, Father, patawarin mo itong mga taong to na gumagawa ng masama sa akin, hindi nila naintindihan yung ginagawa nila. Grabe, di ba? Only God can do that. Only God, only a loving God can do that. Na magpapatawad sa atin. Okay. Next. Truly I say to you, today you shall be with me in paradise. Alam niyo to, di ba? Yung dalawang thief, no? Dalawang thieves, two thieves.
sa kabila, magkabila ang kamay. I mean, sa right side and the left side. Ay yung isang thief, sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, if you are the Son of God, save yourself and also save us. Ligtas mo ang sarili mo, iligtas mo rin kami, di ba, sabi niya. Pero sabi nung isang magdalakaw, sabi niya, wala tayong karapatan na sabihin yan. Tayo, nakapako tayo dito sa krus, we deserve this. We deserve this kind of penalty because we are sinner. We are criminals. We deserve this punishment. But this man, he's a holy man of God. He's the Son of God. He doesn't deserve this. And then, ang sabi nung magnanakaw na yun, sabi niya, alam niyo na, sabi doon. Like this, katulad ni Sakeo, di ba? Si Sakeo, if you remember the story of Sakeo. Ganun din yung lalaki na sabi niya, Lord, sabi niya, please remember me when you are in your paradise. Alalahanin mo ako kapag naghahari ka na sa iyong paraiso. And then, Jesus Christ said to him, today, you will be with me in paradise. Grabe, di ba? This guy, this guy did not attend Bible study. He was not baptized. He did not even join the water baptism seminar. Hindi niya rin kabisado ang John 3:16. Wala siyang naakay na kaluluwa sa Panginoon. Wala siyang alam na Bible na worship song. Wala siyang alam. Hindi niya alam yung mga kinakanta natin. Pero pag pumunta kayo ng langit, nandun siya. This guy will be in heaven. Kaya nga sa palagay niyo, pag napunta kayo ng langit, sino yung sinong tao doon ang gusto niyong kausapin? Si Moses, si Abraham, David, Joseph. Bakit si Joseph? Gusto ko pong parang gusto ko pa pong malaman yung naging trip niya as sa kanya po mismo nanggagaling yung mga naranasan niya. Hindi po yun, parang opo nakasulat nga po sa Bible, pero gusto ko pa rin po yung sarili niyang salita yung mga naranasan niya. You have to learn how to speak Hebrew. Kasi Hebrew si Joseph eh. Pero sa langit, Hindi ka na tayo dito bibigyan sila leader nung nagpe-pray po sila Peter. Tapos, sa langit, wala na. Iba na, ang language natin, isa na lang. Lahat tayo magkakaintindihan doon. Wala nang Tagalog, wala nang Korean, wala nang English. Hindi ko alam kung anong language yun, pero lahat tayo magkakaintindihan. So you can speak with Joseph.